Kung nasa Western Pacific kayo o may pamilya at kaibigan sa Pilipinas, makinig kayo rito hanggang dulo dahil mahalaga ang update na ito. Sa susunod na ilang araw, may isang sistema sa Philippine Sea na unti-unting binabantayan ng mga weather models, at ang tanong ngayon ay hindi kung may mabubuo, kundi gaano ito kalakas at saan ito posibleng magdulot ng epekto. Simulan natin sa pinaka-hook ng usapan. Sa kasalukuyang datos ng mga global weather models, lumalabas ang isang malinaw na signal ng posibleng pagbuo ng low pressure area sa Philippine Sea bandang Pebrero 4 hanggang Pebrero 5. Hindi ito haka-haka lamang. Iba't ibang modelo ang nagkakasundo, kabilang ang YES, ECMOF, ECON, Ensemble Guidance, at maging ang long-range outlook na nagpapakita ng mas mataas na tsansa ng tropical development sa pagitan ng Pebrero 4 hanggang 10. Kapag ganito na karami ang nagkakatugmang indikasyon, ibig sabihin ay may binabantayan talaga ang atmosphere. Sa ngayon, ang pinakamakatotohanang senaryo ay ang pagbuo ng isang low-pressure area na posibleng umabot sa antas ng tropical depression. Inaasahang mabubuo ito sa timog at silangan ng Guam bago unti-unting kumilos pa kanluran. Mahalaga ang detalye na ito dahil ang sistemang ito ay hiwalay sa kasalukuyang convection o pag-ulan na nararanasan ng Pilipinas ngayon. Mananatili rin ito sa timog ng shear line na konektado sa northeast monsoon, kaya iba ang galaw at dynamics nito kumpara sa mga karaniwang bagyong tag-ulan. Linawin natin agad ang isang bagay. Hindi ito mukhang magiging super typhoon, at hindi rin ito mukhang isang malakas na bagyo na direktang tatama sa Pilipinas. Mahalaga ito para maiwasan ang maling interpretasyon. Sa halip, mas nakikita ng mga modelo ang isang sistemang mahina o hindi organisado, posibleng tabingi ang istruktura, dahil patuloy itong maaapektuhan ng vertical wind shear at ng malamig na hangin na dulot ng amihan o cold surge. Ganito ang pattern na nakita na natin sa mga nagdaang linggo, kung saan may sistemang nabubuo pero hirap lumakas. Gayunpaman, kahit mahina ang isang sistema, hindi ibig sabihin ay wala itong epekto. Dito pumapasok ang maseryosong usapin tungkol sa ulan. Ang pangunahing banta ng posibleng sistemang ito ay ang malawak at tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao at sa ilang bahagi ng timog silangang Visayas. Batay sa kasalukuyang projection, posibleng maranasan ang mas madalas at mas malakas na ulan mula Martes hanggang Huwebes ng susunod na linggo. Ito ay sinusuportahan din ng 5 araw na rainfall outlook na nagpapakita ng mas mataas na rainfall totals sa mga lugar na ito, na kamakailan lang ay naapektuhan na rin ng mga cold surge events. Isa pang mahalagang piraso ng puzzle ay ang susunod na cold surge na inaasahan bandang Martes ika-4 ng Pebrero. Kung ang cold surge na ito ay magiging mas malakas kaysa inaasahan, maaari nitong pahinain pa lalo ang sistema o kaya ay sirain ang organisasyon nito. Sa kabilang banda, maaari rin nitong palawakin ang ulan kahit hindi lumalakas ang sentro ng sistema. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas komplikado ang forecast sa ganitong panahon ng taon. Hindi lang lakas ng bagyo ang tinitingnan, kundi kung paano nagsasama-sama ang malamig na hangin, shear line, at tropical moisture. Samantala, habang hinihintay ang posibleng pagbuo ng sistemang ito, nagpapatuloy pa rin ang kasalukuyang cold surge. Ramdam pa rin ang mas malamig na temperatura sa matataas na lugar ng Luzon, lalo na sa Cordillera at mga karatig probinsya. May tsansa pa rin ng panakanakang ulan sa silangang bahagi ng bansa hanggang Lunes, dulot ng kombinasyon ng amihan at shear line. Ibig sabihin, kahit wala pang bagong sistema, aktibo pa rin ang panahon at hindi dapat maging kampante. Kung susumahin natin ang sitwasyon sa mas malaking larawan, maraming gumagalaw ngayon sa Western Pacific. Ang atmosphere ay nasa isang estado kung saan mabilis magbago ang mga kondisyon. May sapat na init sa karagatan, may moisture na nagmumula sa tropiko, ngunit may mga salik din tulad ng shear at cold surge na pumipigil sa mabilis na pag-intensify ng mga sistema. Ito ang dahilan kung bakit mataas pa rin ang uncertainty sa eksaktong lakas at galaw ng posibleng low pressure area sa Pebrero 4 hanggang 5. Sa praktikal na pananaw, ang pinakamahalagang dapat bantayan ng mga nasa silangang Mindanao at timog silangang Visayas ay ang ulan, hindi ang lakas ng hangin. Posible ang localized flooding, pagtaas ng tubig sa mga ilog, at landslide sa mga bulubunduking lugar kung magsasabay ang tuloy-tuloy na ulan at saturated na lupa. Sa ibang bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon, mas mananatili ang epekto ng amihan na may preskong hangin at panakanakang pag-ulan. Sa huli, ito ang bottom line.
Malamang na magkaroon ng low pressure area sa Philippine Sea bandang Pebrero 4 hanggang 5. Posibleng umabot ito sa tropical depression, pero hindi pa tiyak ang lakas at eksaktong magiging epekto nito. Ang mas malinaw sa ngayon ay ang posibilidad ng mas maulang kondisyon sa ilang bahagi ng silangang Pilipinas sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Patuloy nating babantayan ang mga bagong datos at update habang papalapit ang mga araw na ito. Kung umabot ka hanggang dito, alam mo na ngayon ang simula, gitna, at kahihinatnan ng forecast na ito. Mula sa unang senyales ng pagbuo ng sistema, hanggang sa posibleng epekto nito, malinaw na ang susunod na linggo ay isang mahalagang panahon na dapat tutukan. Manatiling alerto, manatiling handa, at patuloy tayong mag-update habang mas lumilinaw ang galaw ng panahon.